sa ngayon po na naandiyan na po sila Senator Pamphilo Lacson na isa sa mga nag-advocate din po nitong open BICAM na ito. Siya nga ako may question bakit walang minutes yan, etc. So, kahit may pag-asa ho tayo kaya, I mean, kasi in the Senate, nangyari na po yan sa panunungkulan ni itong worst, tama ba ma'am? Ito ho yung worst budget natin 2025? Yes. Opo. Yes. Actually po, Manong Ted, hingin ko nga rin yung tulong kunyo. Kailangan din natin patuloy kalampagin ang Supreme Court kasi wala pa po silang nilalabas sa desisyon doon sa mga kasong isinampa natin sa kanila. Nagkaroon na ng mga diskusyon pero nakakatakot po kasi na hindi madesisyonan yung constitutionality ng 2025 budget kasi kung halimbawa madelay ang desisyon dyan, baka mamaya sabihin nila moot na. Dahil nagastos na yung pera. So sana po yung Supreme Court natin, respectfully nananawagan tayo na yung mga pending po na mga kaso sa Supreme Court ay sana madesisyonan ng agad-agad. Kasama dyan yung budget sa PhilHealth, yung zero budget ng 2025 at yung mga kinukuhang 90 billion ng DOF. Kasi magba-budget season na naman po tayo for 2026. Opo. Napaka-importanting issue po na ma-resolve ang mga bagay na to dahil baka ulitin na naman ng Kongreso natin. Well, ito hong Independence Day speech ni Chief Justice Esmundo, ang kanyang pinapangalandakan doon na kinakailangan natin isulong ang accountability, isulong po itong transparency. Well, ano nga po, na timing din nga, sabi ko, mukhang kung ganun ang kanya sinasabi, dapat po yung tugunan po ang petisyon ninyo tungkol po sa nangyaring pagsasalaula sa ating 2025 budget na ilusot po yan, itong BICAM na ito sa panunungkulan po nitong si Ginoong Chis Escudero. So ngayon ma'am nga, na naandyan na po sila Senator Pamphilo Lacson, ano ho, ang tingin po ninyo kahit papaano, meron tayong doon sa Senado. In the Senate, nangako naman si Senator Ping sa ating mga panayam na yun ang kanyang tututukan itong budget na hindi po mangyayari itong nangyari ngayon. Opo, tama po kayo, no? Si Senator Ping po ay isa sa mga senador natin na talagang naghihimay ng budget. So masaya po tayo na nandyan na siya sa Senado at makipagtulungan po tayo sa kanya na isulong talaga ito. Patuloy po tayong mag-iingay, patuloy nating i-remind ang taong bayan. Kasi minsan hindi nakaka-relate yung mga taong bayan natin sa issue ng budget dahil bilyon-bilyon na pinag-uusapan. Pero yun nga po tayo po yung nagbabayad niyan at kinukuha sa atin yan sa forma ng tax na binabayaran natin. Kahit kape lang ang binibili natin, 3-in-1, may tax po yan. Kaya dapat po talaga binabantayan natin kung paano ito ginagastos ng gobyerno.